araw, ito ang Express Balita. Kung inyong magiging tagapaghatid balita, ako si Catherine Landicho sa detalye ng mga balita. Nagsagawa ng situation briefing si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tungkol sa epekto ng Super Typhoon Karina at habagat sa Quezon Province habang bumisita ito sa munisipyo ng Mauba. Inilahad ng Local Government Units o LGU ng Mauba ng epekto ng patuloy na pagbaha dulot ng Tropical Storm Aghon at Super Typhoon Karina sa mga apektadong lugar. Kabilang dito ang pinsala sa pabahay, kondisyon ng kalsada sa panahon ng bagyo, pinsala sa infrastruktura, pagkalugi sa agrikultura, pagkaputol ng kuryente, pagkagambala sa tubig at sa mga isyu sa transportasyon. Tinalakay din ng LGU ang ilang proyekto na makakatulong sa pag-iwas sa epekto ng pagbaha sa lalawigan, tulad ng pagtatayo ng baywalk o storm surge protection, slope protection, flood mitigation at drainage canal. Higit pa rito, inassess ni Pangulong Marcos Jr. ang kasapatan ng tulong na ibinibigay sa 40 barangay na naapektuhan ng kamakailang pagbaha. Tinitiyak rin ito na ang lahat ng uri ng tulong ay nakarating na sa mga komunidad sa loob ng munisipyo. Pagkakaroon ng price freeze sa Metro Manila, limang iba pang probinsya at Cainta Rizal matapos magdeklara ng state of calamity ang mga nasabing lugar. Ilalim din state of calamity ang Bataan, Batangas, Bulacan, Cavite at Oriental Mindoro noong Huwebes. Ito'y inihayag ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Ben-Hur Abalos. Noong Miyerkules ng gabi, nilagay naman ni Cainta Mayor Elenita Nieto ang munisipyo sa parehong status matapos magdesisyon ng Metro Manila Council na isailalim sa state of calamity ang buong National Capital Region dahil na rin sa epekto ng sama ng panahon. Pinapaalalahanan naman ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga stakeholder na otomatikong ipapataw ang price freeze sa mga pangunahing bilihin kapag nagdeklara ito ng state of calamity. Ipinost din ng DTI ang umiiral na presyo ng mga pangunahing pangangailangan. Ang presyo ay mula 5 piso hanggang 17 piso para sa 350 ml hanggang 500 ml na deboteng tubig, 15 pesos hanggang 27 pesos para sa 1 liter bottled water at mula 50 pesos hanggang 88 pesos para sa 6 hanggang 7 liter bottled water. Ang isang 400 hanggang 600 grams na tinapay noong July 24 ay nagkakahalaga naman ng 40 pesos hanggang 8 pesos, habang ng 250 grams hanggang 300 grams na pandesal ay nagkakahalaga ng mababang presyo na 23 pesos at mataas na ang 54 pesos. Ang mga presyo ng 155 grams na delatang sardinas ay mula 13 pesos hanggang 25 pesos depende sa brand. Ang mga presyo ng black coffee at 3-in-1 mix ay mula 4 pesos hanggang 84 pesos. Depende pa rin ito sa brand at timbang. Ang isang 55 grams na pakete ng instant noodles ay nagkakahalaga naman ng 7 pesos hanggang 10 pesos. Depende sa brand at laki ang presyo ng condensed milk at kondensada na mula 33 pesos hanggang 105 pesos, habang ang evaporated milk at evaporada ay mula 20 pesos hanggang 69 pesos naman. Ang presyo ng powdered milk ay mula 44 pesos hanggang 162 pesos para sa 135 hanggang 350 grams na pakete. Ang mga presyo ng iodized salt ay mula 4 pesos hanggang 54 pesos para sa 250 grams hanggang 1 kilo na mga pakete. Ang mga presyo ng sabon sa panglaba ay dapat nakaprice sa pagitan ng 18 pesos at 40 pesos depende sa bigat ng produkto. Ang mga presyo ng kandila naman sa susunod na 60 araw ay dapat lang mula 33 pesos hanggang 177 pesos depende sa brand, laki at piraso. Samantala, pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan na naapektuhan ng pinalakas na habagat at Super Typhoon Karina ay ipagpapaliban. Ayon yan kay Department of Education o DepEd Secretary Sani Angara.
Sinabi ni Angara na marami pa umano ang dapat linisin at ayusin sa mga apektadong paaralan. Ang mga paaralan naman na may kaunting pinsala gayunpaman ay mananatili ang pagbubukas sa mga klase sa July 29 gaya ng nakatakda. Gayunpaman hindi inilalabas ng Education Chief ang listahan ng mga paaralang kasama sa nasabing pagpapaliban. Kamakailan 70 paaralan sa 9 na rehiyon kabilang ang Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Eastern Visayas ang naiulat na apektado. Nasa 324 na paaralan din ang ginamit bilang evacuation center sa 6 na rehiyon. Sa pangkalahatan ng pinsala sa infrastruktura ay nasa 630 million pesos na ngayon. Pinirmahan naman ni Angara ang DepEd Memorandum Order No. 4 Series of 2024 para matiyak ang accessible loan facilities para sa mga apektadong guro at non-teaching personnel. Sa ilalim ng kautusan ng mga tauhan ng DepEd ay maaaring mag-avail ng 100,000 pesos na multipurpose loan at 200,000 pesos para sa extreme emergency loan sa pamamagitan ng kanilang Provident Fund. Ilang lugar sa Mindanao ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa pagbaha dulot ng mga kamakailang sistema ng panahon, partikular noong July 10 hanggang July 12 kasalukuyang taon. Kabilang sa mga nagdeklara ng state of calamity ay ang mga bayan ng Kabakan at Tikit sa Cotabato, Barangay Nuing, Balangunan, Quiapo, Butuan, Molmol at San Isidro sa Jose Abad Santos, Davao Occidental dahil pa rin sa masamang kondisyon ng panahon. Umabot sa 50 bahay ang nasira habang 202 kabahayan ang naapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon kay Ariel Acosta, hepe ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, karamihan sa mga napinsala ay sa mga lugar ng agrikultura. Ito ay binubuo ng 80 hanggang 70% ng mga apektadong kabahayan. Sa ngayon, meron din daw 202 na kabahayan na naapektuhan dahil sa pagguho ng lupa at baha. Kinansila na rin ang ilang flight papunta at pabalik ng Mindanao dahil sa habagat na pinalakas ng Bagyo Carina. Maaari pa rin magdala ng malakas na pag-ulan ng southwest monsoon o habagat sa ilang bahagi ng Luzon ayon yan sa State Weather Bureau Pag-asa. 4 hours public weather forecast, sinabi ng Pag-asa na ang habagat ay nakakaapekto sa Luzon at Visayas, habang ang localized thunderstorm ay nakakaapekto sa Mindanao. Nagbabala ang Pag-asa sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa sa Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands dahil ang mga lugar na ito ay maaaring makaranas mula sa malakas hanggang sa matinding monsoon rains na kung minsan ay malakas na pag-ulan. Ang Bataan, Zambales, Pampanga at Benguet ay inaasahang magkakaroon ng paminsan-minsang pag-ulan mula sa katamtaman hanggang sa malakas na kung minsan ay malakas sa pag-ulan na posible rin ng flash flood o landslide. Samantala, ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ay maaaring makaranas ng maulap na papawiri na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, pagkulog mula sa katamtaman hanggang kung minsan ay malakas sa pag-ulan na maaari ring magdulot ng flash flood o landslide. Ang Visayas ay inaasahang magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ang mga flash flood o baha at pagguho ng lupa ay maaari ring mangyari sa panahon ng matinding bagyo. Sa Mindanao naman ang parehong kondisyon ng panahon ay inaasahan ayon sa Pag-asa. Para sa hangin at kondisyon ng tubig sa baybayin, sinabi ng Pag-asa na ang hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon ay maaaring makatagpo ng malakas na hangin at katamtaman hanggang sa maalon na tubig sa baybayin na aabot sa 4 na metro.
Ang Visayas at ang natitirang bahagi ng Luzon ay inaasahang magkakaroon naman ng katamtaman hanggang sa malakas na hangin at katamtaman hanggang sa maalon na tubig sa baybayin na aabot sa 3.4 meter. Samantala ang Mindanao ay maaring makaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na hangin at katamtaman hanggang sa maalon na tubig sa baybayin na aabot sa 2.8 meter. Naiulat rin ang isang low pressure area na nasa layong 1,035 kilometers silangan ng Timog Silangang Mindanao kaninang alas 3 ng umaga, dagdag pa ng Pag-asa. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Para sa mga karagdagang balita, maaari niyong bisitahin ang aming official website, eurotvph.com. Maaari niyo rin na mapanood ang iba pang balita at programa ng EuroTV News sa Pinoy Extreme Channel. Para sa mabilis at tamang pagbabalita, ito ang Express Balita, sumasaludo sa bawat Pilipino.